na tayo po'y dumadami. Yung prayer request lang natin dati is madagdagan pa tayo. No? And nadadagdagan po. Alam niyo po ba kung sa ibang church, mahirap pong iset tong ganitong prayer meeting ng Friday because yung ibang mga tao is busy at Friday. Iba may mga labas, yung iba pahinga na. But we thank the Lord na we continue this prayer meeting na every Friday. Instead of every Wednesday, ang pinaka mga mature na Christian siguro makikita pag Friday. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kanyang binigay na mensahe sa akin. This in 1 Corinthians in chapter 14 verse 20. Mapapansin niyo po is, brethren, sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto na be not children in understanding. Howbeit in malice be children, but in understanding be men. So, he's speaking to the church of Corinthians believers po. So, at this time, Paul is correcting the Corinthians about spiritual maturity. So, the title of my message this evening po is A Matured Christian in Prayer. So, we all know tayo matatagal na pong ligtas. Nandito po sa ang mga matitinding preaching din pag Wednesday and Friday. Because usually, ang Sunday, yung iba, parang ginagawa dati nilang paniniwala na every Sunday lang mag-church. But we have different services yung Wednesday and Friday. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon na almost 2 years na ba tayo nagkakaroon ng Friday prayer meeting? 2 years. So mahirap pong ipaglaban sa iba ito. Pero nagpapasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon, tayo nakakapag-continue sa biyaya po ng Panginoon. And for us rin po na yung prayer request ko, yun sa aking baby, sabi ko nga, sinabihan kasi ako ng misis ko, pag may sinat pa po yung baby ko, baka iiwan ko na lang dun sa nagbabantay po. Pero what's in my mind, may sakit ka o wala, punta tayo ng simbahan. Gagaling din yan. No? Kasi doon kami hinubog rin ng magulang namin na kahit may sakit, punta pa rin ng church. Gagaling ka eh. Kasi pagpapawisan, di ba? Pag pinagpawisan ka, gagaling ka. So, pero sa biyaya ng Panginoon na kinakapakapa ko sa kanina kung manglalanta ba siya, hindi naman. So, tuloy pa rin kami. Malamig po kasi sa amin sa part doon. Sa amin po yung hampas ng hangin doon sa Inarawan. Kaya, mga ganitong oras simula po Padilla, nakakulambo na yung baby namin, pati si Pia kasi malamig na po talaga. So, pagdating dyan, mainit na. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo nakakapagpatuloy sa paglilingkod po sa Kanya. But in this text po, a mature Christian in prayer, sabi niya sa mga taga-Korinto, brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in understanding be men. So, spiritual maturity is not proven by public ministry, but by private prayer po natin. No? How we talk to God. Pag you are spiritually matured in your prayer, you always talk to God. Nakadilat ka, nakapikit ka, or anything that you do, you always talk to God. No? Sabi nga ni Pastor, kahit nag-drive ka, you can pray pa rin. Lord, tulungan niyo po kami. Keep us safe. No? So, many Christians po na nag-grow sila sa knowledge, in position, in activity, but nagre-remain lang sila immature in prayer. Kaya we thank the Lord na tayo dumadami, na maraming natututo na mag-mature sa prayer. No? Iba nga po dito is yung prayer and fasting. Napaka-effective po talaga ng prayer and fasting. No? Mahirap pong manalangin habang gutom yung tiyan mo. No? Naglalaban yung tiyan mo at yung isipan mo.
No, trinay ko yan for 2 days. No? Sa gabi, water lang ako sa gabi. No? Hindi talaga yung nag-i-intake ng food. Water lang. Parang at first, nagagawin mo siya, parang kang mahihilo na onte. Pero if you know your purpose, bakit ka nag-prepare in fasting, mawawala na yun sa isip mo. Masasanay rin yung katawan mo. So, it's good rin talaga yung prayer and fasting. So, a matured Christian in prayer does not pray merely to be heard, but prayers having heard God. No? We all know na yung mga panalangin po natin, may sagot na kagad ng Panginoon dyan. Gusto niya lang makita na nagpapakumbaba tayo bilang mga tunay na Kristiyano and matured Christian. No? So, meron po tayong, dahil wala pong nag-testimony, 10 puntos. Hindi po, ano lang po to. Ang mga ilan po to? Mga 5 points lang po tayo. First, a matured Christian prays with spiritual awareness. Aware ka, pag you are truly matured Christian in prayer, aware ka. No? Unang-una, aware of God's holiness. Kung sino yung kakausapin mo. Holy of Holies, ang ating Panginoon. Isaiah chapter 6 verse 1 to 5. I saw also the Lord sitting upon the throne. A matured Christian po, nag-approach sa Panginoon with reverence. High calling sa Panginoon. Hindi lang yung, iba po ang mga dati nating pinaniniwalaan, makadaan lang tayo sa simbahan, mag-cross ka lang, okay na. No? Pero alam mo kung sinong kakausapin mo. No? Dapat alam mo kung sino yung kakaharapin mo at kakausapin mo. Which is God's holiness, no? With reverence, not recklessness. Prayer maturity does not breed familiarity that cheapens God's holiness. So, aware po tayo dapat na kung gaano kahuli ang ating kakausapin. Number 2 po, aware of spiritual warfare. In Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. A matured Christian prays discerning the real enemy. So, habang tayo yung ating Panginoong Hesus nga, nililin lang siya ng kaaway. May panlilin lang din talaga ang kaaway pag nag-start ka ng prayer. No, minsan, napakalit lang na bagay, lamok. No? Didisturbuhin ka ng kaaway dahil lang sa lamok. No? Maraming disturbance. Sa ingay, yung katawan mo, gusto mo manalangin ng early in the morning, pagod yung katawan mo. No? Pagod yung diwa mo. Gusto mong manalangin. Pero nakikipaglaban ka pag nananalangin. No? Talagang labanan pag nananalangin. At lalo na pag may personal devotion ka, labanan talaga. No? Paano ka gigising? Tayo, as a worker, no? Worker in this world, nangunguna minsan ng laman eh. Ang nasa isip mo kaagad, trabaho eh. Nasa isip mo kaagad, gawain sa bahay, no? Anong uulamin? Kakagising mo ng ulam ka agad, no? So nakakalimutan natin na we have a spiritual warfare po sa pananalangin. So, a mature Christian prays with spiritual awareness. Number 2 po, a mature Christian prays with controlled desires. So, pag mature kang Kristiyano, alam mo kung ano yung mga desires mo. Controlled mo yan. No? Unang-una po dyan, desires purified by God's will. So, kalooban ng Diyos. Sometimes, tayo minsan, ang ugali nating mga tao, apurado. Tama po ba? Apurado tayo. Kailan kaya dadating? No? Halimbawa, nalangin ka ng sasakyan. May dumating na sasakyan. After a few days, excited ka pa ba gamitin? Lalo na pag nabangga-bangga na yan. No? Mawawalan ka na ng gana. Excited ka nung una, pero binigay sa'yo ng Panginoon. Dahil nag-aapura ka, what happens? Naging sakit mo pa ng ulo. Sometimes, tayong bilang tao, apurado tayo sa kasagutan ng Panginoon. Ayaw natin yung naghihintay tayo, tama po ba? No? So, kasi sometimes yun din po ang ugali ko sa bahay. No? Apurado ako sa bagay na gusto kong magawa kaagad. Saan na-adapt natin sa buhay natin?
I'm lingkod ka ng Panginoon, no? Lilingkod ka sa Panginoon, nalalaman mo sa sarili mo, ganito pala ako. No? Kaya nga po, pag nagpe-preach kami po talaga unang natatamaan. No? Kasi nagre-reflect po sa aming sarili. No? We are praying for God's will. In Psalms chapter 37, verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Prayer maturity transforms desire rather than insist on them. So, yung desire mo na gamitin ng Panginoon, and these things will follow. No? Alam mo yung desires mo, pag gusto mo isang bagay, kung hindi mo naman gagamitin sa Panginoon, no, magiging sakit ng ulo mo yan. No? So, desires tested by time. No? Lamentations chapter 3, verse 26. It is good that a man should both hope and quietly wait. Sabi sa Lamentations. Mature Christian can wait without wavering. Huwag po tayo masyadong aparado sa mga pinapanalangin natin. No? Paghanap ng partner, baka isauli mo kaagad pag binigyan ka ng partner ng Panginoon. Diba? Sa mga adult po, gusto ko nang isauli pag nag-aaway na kayo. No? Pag sa mga bagay naman, no? Marami po tayong inaapura pagdating sa Panginoon. Tagal naman. No? Ang tagal naman. Pero if you are a matured Christian, you know how to wait. No? You know how to wait sa Panginoon. Kung ano yung kalooban ng Panginoon, dumating sa'yo, you know how to wait. Lord, thank you so much. Whatever it is, no, na dumating po sa atin, lagi tayong mapagpasalamat sa Panginoon if you are true matured Christian in prayer. No? Lord, thank you. Kasi lagi mong kausap ang Panginoon. No? You are matured enough in prayer. Lagi mong kausap, Lord, thank you. Whatever I have today, no, thank you, Lord. No? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Whatever I have today, my family, baby ko, no? Kapag tinititigan ko yung baby ko, sabi ko, Lord, thank you na binigyan niyo po ako ng anak na magaling na pong kumanta, magaling na mag-memory verse kahit papano, paunti-unti. No? So, sabi nga ng misis ko, memorize niya yun? Oo, kasi kami ng dalawang lagi magkasama eh. Pag dinetrain mo, train up a child in the way you should go. No? Pag dinetrain mo sila, pag ikaw mismo nagtitrain, pag nakikita mo, habang pinapanalangin mo, Lord, I'm praying na mag-grow tong batang to, na matrain ko siya sa salita niyo po. So, pag nakikita mo yung development, natutuwa ka. Lahat po ng children's song, alam niya na po. No? Kaya, kahit anong action ko, alam niya, no? Sabi ng misis ko, paano niyo nalaman yun? Eh, kaming dalawa, naglalaro kami dito eh. Puros kami kantahang dalawa. So, ganun po. So, desires tested by time. So, marami po tayong desire sa buhay. No? Marami po tayong gustong makamit. Mga wish natin sa Panginoon. No? But wait on God's time. No? May kanya-kanya po tayong time. No? Na inilaan ng Panginoon sa atin. Sa mga students, huwag masyadong apurado na magtrabaho. No? Baka pag nagtrabaho kayo, babalik kayo paging estudyante. No? Pag tinanong niyo mga professional, minsan mas gugustuhin namin maging estudyante. No? Kasi hingi ka lang ng baon sa nanay mo eh. Hingi ka lang ng baon sa tatay mo, parents mo. May sahod ka na. Hindi, may baon ka na. Sahod yan, ang tingin ng mga eh. So, wag po tayo masyadong apurado sa kalooban ng Panginoon. If you're matured Christian, you know kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Na yung hindi ka rin ilalayo sa kalooban niya. Nakikita mo na unti-unti ka nang nilalayo sa trabaho, pag-isipan mo maigi, Lord, ito po ba yung kalooban niyo na lumalayo ako sa paglilingkod sa inyo? Nawawala yung mga ministry ko? The first place pa lang, nawawala ka na sa ministry, hindi na yung kalooban ng Panginoon. No, unti-unti kang tinatanggal into your maturity.
Kaya nanghihinayang po tayo talaga sa mga kapatiran natin na nandun na sa pit na naglilingkod ka na. And then you back down sa Panginoon. Kaya, so lahat tayo may kanya-kanyang struggle sa buhay. No, may kanya-kanyang hinaharap na but if you want to become a matured Christian, you always present on Wednesday, Friday. Because this is the time of tinatawag nating prayer meeting. Nananalangin tayo. And maririnig mo sa mga kapatiran na pag answered prayer, praise God. Amen. Pag hindi answered prayer, praise God pa rin. Dadating din ang time, na para sa iyo. So, desires tested by time. So, number 3 for that, desires, a matured Christian prays with controlled desires. Desires submitted without complaint. So, James chapter 4 verse 3, ye ask and receive not because ye ask amiss. Yun nga nabanggit ni Brother Ujay last Wednesday. So, desires submitted without complaint. So, namang bigay sa atin ng Panginoon. Minsan marami tayong complaint talaga eh. Pag, Lord, ito ba yung bakit ganito, Lord? Bakit ganito? Marami tayong bakit. Instead na, if you're a matured Christian, you should always thank you, Lord. Kung ito pong kalooban nyo sa akin, thank you, Lord. If you know that you are serving the Lord correctly, if you're serving the Lord with your whole heart, makikita mo ang pinakalooban ng Panginoon sa iyo. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon, yung classmate ko in Davao. So happen lang na kinontak niya ako. Sabi niya, Buddy, magbi-mission na ako by this coming July. Yun din po pala, prayer request ko sa inyo. Redeem Kapuyan. Missionary Redeem Kapuyan. Magmi-mission siya. I was 10 years na po ba ako nandito or above 10 years. Pinag-pray niya yon 14 years ago, yung lugar na yon. And ngayon, mag-start na siya ng mission. Start na siya ng mission kasama yung family niya with his 3 children. Kasama yung family niya. Minsan, sila lang daw nung una. So, ma-amaze ka sa gawa ng Panginoon sa buhay ng isang tunay na naglilingkod sa Kanya. So, sabi niya, paunti-unti lang ba pumupunta ako. And ngayon, magpo-full time na talaga ako. Sabi ko, praise God. Na magpo-full time ka na. And then, together with his family lang. And then, meron na rin siyang members na pumupunta. Mga 10 people na pupunta and then with their family. So, mahirap po mag-start ng mission. Mag-saturate ng lugar. Lalo na ngayon. Nagse-celebrate sila doon sa itim na statwa. Nakasalubong lang din namin. Pinaparada nila. Kala ko may patay. Kasi naka-convoy. May patay gabing-gabi. Yung pala yung Nazareno pala. Kasi di mo makikita yung Nazareno, itim nga eh. Diba? Itim na Nazareno. So, nakakaawa lang din itong mga tao na to. Yun din ang ating pinapanalangin. So, for our unsaved loved ones na sila'y maligtas. In God's perfect time. Pagpatuloy mo silang pinapag-pray, if you're a matured Christian, patuloy mo silang pinapag-pray, hindi mo tinitigilan. 10 years, 15 years, kahit ilang years pa yan, basta sila'y maligtas. Kahit mawawala ka na sa mundo, pag nalaman mong naligtas siya, answered prayer niyan. Magkikita rin kayo sa langit. So, point number 3, point number 3, a matured Christian prays with biblical discernment. So, number 1 with that is Scripture governs speech in prayer. So, Psalms chapter 119 verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Prayer matures when Scripture shapes
your vocabulary. So, makikita mong isang mature Christian in prayer. Pag nananalangin siya, anong mapapansin niyo? He uses verses in the Bible. No. He uses the promises of the Lord in His Word. No. In Matthew chapter 6, verse 33, seek Him first. No. May papansin niya po, a mature Christian, no, gagamitin niya mga pangako ng Panginoon sa salita niya. No. And doon ka matututo. Kaya last time na overnight prayer meeting, natutuwa ako nung prayer meeting kami nag-overnight prayer meeting kami. No? Sharing, no? Kahit matagal. No? Mga ladies and men. Then, kneeling on the Lord sa ating mga panalangin, lalo na ating mahal na pastor. No? We always pray to our pastor. And yun nga po, ang request sa ating isang preacher na any day na tayo'y may pagkakataon mag-fasting and prayer sa ating mahal na pastor, let's do it on our own. Wala man tayong overnight prayer meeting this week but let us pray always our pastor. Mahirap pong walang pastor. At mahirap pong maoperahan. So, ganun din po sa sister ko. Alam mo, minsan pag malayo ang isang tao sa iyo, sasabihin nila na okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Pero deep inside in them, kinakabahan din sila. No? Ayaw lang nila mag-alala ang mga mahal sa buhay. So, ganun din sa sister ko. So, please pray for her. Kasi mag-isa lang talaga siya na pag naoperahan ka, sabi niya, pag nakalakad ka agad ako ng isang araw, maglalakad na ako. Ano yun, may tas-tas ka, maglalakad ka na. So, ganun din daw talaga doon ang mga naoperahan. Doon po, pag naoperahan daw, kinabukasan, pag kaya mo na maglakad, kaya mo nang kumilos-kilos, kikilos ka para ma-stretch yung mga balat daw. Hindi yung magpapaalaga ka, gano'n. So, laging fresh yung mo. So, sabi niya, pag nakapaglakad na ako, lalakad ako. Gagayahin mo yung mga Amerikano. So, mga Canadian, sabi ko. So, sabi ko, yung mother ko, pray lang lagi. Magkakaiwalay po kami. Yung isa naman, mga anak, asawa ng brother ko. So, overdue na po, pero we're praying na maging normal po yung delivery niya. So, mahirap po ang talaga, nasa ibang bansa, na malayo ka sa mahal sa buhay. So, yun lang din po ang prayer namin in behalf of our family po. So, mature Christian prays with biblical discernment. So, under that is scripture directs request. If we ask anything according to His will, mature prayer seeks what God has already promised sa atin po. So, if we ask anything according to His will, according to the will of the Lord lagi, if we are matured enough sa ating panalangin. Kung anong kalooban lagi ng Panginoon Lord, kung ano pong kalooban niyo po, kayo po siya magbigay sa akin ito. No? And a mature Christian prays with biblical discernment because Scripture corrects motives. No? Laging pinapaalala sa atin. Kung ano yung dinidesire mo sa buhay mo, pag nabasa mo ang salita ng Panginoon, makokorek ka. No? Malalaman mo na, ay, thank you Lord. Andyan ang inyong salita. If you're desiring something na hindi mo naman gagamitin para sa Panginoon, for example, nagde-desire ka na bumili ng isang bagay, and dapat at makikita mo na gusto mo lang siyang bilhin para maano lang yung desire mo na
para maganda talaga to bilhin. Mari, shoes. You want to buy a shoes. For example lang, sana walang matamaan. No? And makikita mo, kailangan sa gawain ng Panginoon, kailangan para sa ating mahal na pastor. Mamimili ka ngayon. No? Para sa ating pastor o para sa desire mong magkaroon ng bagong shoes. No? So, we know, kayo na po ang sasagot nun if you're matured enough in our prayer request. So, in our prayer, I mean. So, ang salita po talaga ng Panginoon, it always correct sa atin kung ano mga desire natin. No? Ang desire mo, lumago sa gawain niya, andito sa kanyang salita. Andito sa Biblia. Pag ang desire mo lumayo sa Panginoon, wala yan sa Biblia. No? Wala yan sa salita ng Panginoon kung desire mo lumayo sa Kanya. Makukorek ka na kagad into preachings pa lang. Ang daming preachings. Kung simula nung naligtas tayo, nung tayo naligtas, we are novice sa salita ng Panginoon. And ngayon, we are matured enough sa pagbabasa sa Kanyang salita. Alam na natin, from Genesis to Revelation, memorize natin yung mga books in the Bible, mga maraming verses. One time nga, sa mga students ko, sabi ko sa kanila, may praise ako sa inyo pag naka-memorize kayo ng 10 verses in the Bible. 10 verses lang. Ang nakapag-memorize pa, yung hindi nagsuschool dito. Oh. Kasi pag nag-school ka dito, may monthly, weekly verse. Diba? Tama po ba? Monthly and weekly verse. Mas marami ka dapat. At mas memorize mo dapat. So, ang naka-memorize pa, yung hindi nag-aaral dito. Nagsikap talaga siya. Ito sir, ito, kakayanin ko talaga to. Kahit na-stress na sila. Sabi ko, isipin nyo, hindi para sa prize. Isipin nyo na you have a memory verse, hindi lang John 3:16 panghabang buhay. No? Mahirap po na ang tagal na natin sa paglilingkod sa Panginoon, Sunday after Sunday, and yet, isang verses pa rin sa Biblia ang ating memorize. Diba? Nakakahiya po sa Panginoon. So, as long as you're reading the Word of God, mas marami dapat ang verses mo. No? Minsan nga may surprise na memory verse, diba? Memory verse. Nginig ka na, ano nung memory verse ko? Oh. Kinakabahan na kagad tayo. Oh. So, matamaan man po tayo, kinokorek po tayo ng salita ng Panginoon. Yan po ang masarap sa salita ng Panginoon. No? Oops, kinakabahan na kagad, memory verse. Ano nga yun? Yung favorite ko, nakalimutan mo pa, favorite mo na nga. No? Favorite mo na, nakalimutan mo pa. So, it always correct us, yung salita ng Panginoon. And yan ang pinapasalamatan natin na meron tayong Bibliang hawak. Huwag mo nang bibitawan yan. No? Sa buhay mo. And then the last point po natin, a matured Christian prays with God, focus praise. Ayan. Last point po natin. 4 points lang po. Kasi sinabi ko lang pong 5 points. Baka may magtanggal po ng tsinelas o sapatos. Diba, minsan po pag nagpipreach, katanggal na yung sapatos, so matagal to. No? Pag malapit ng points, susuot na yan. Nakakatawa po, no? Kasi minsan gawain ko rin po yan. Kung ma-relax ka lang, patulog ka na. So, 4 points lang po talaga. So, a mature Christian prays with God, focus praise. So, praises God before the answer. No? Wala pa po ang kasagutan sa atin. Kung pinapanalangin mo, praise the Lord lagi. No, we should always praise the Lord. Hindi pa sinasagot ng Panginoon. Alam naman ng Panginoon kung kailangan mo talaga o hindi. Purihin mo na lagi ang Panginoon. No? Ibalik mo ang kapurihan sa Panginoon. Acts chapter 16 verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises. Hindi pa nila alam na makakaalis sila dun sa kulungan na yun. Pero they sang praises. Lord, thank you. No? Maggera man yung mga dyan, we should sing always sa Panginoon. Lord, kaya nga minsan pag nasa sasakyan, pag nasa
Nagda-drive ka, ako po, pag may mga naalala ako ng mga hymnal, kanta ka, kanta. O at least pag nabangga ako, nawala ako sa mundo, nagpe-praise ako sa Panginoon. No? No? Sabi ko, Lord, thank you. Because you always protected me sa pagmamaneho. Yung kapitbahay namin, nakaidlip lang. Pumikit lang, pagdilat niya, truck na eh. No, buti, yung motor ang damage. Hindi siya. So, ganun lang kabilis ang buhay. 31 na ako. Meron pa akong 30 years kung mabubuhay pa. Diba, napakaikli lang. Kala ko hindi ako dadating ng 30, mga 31. Pero dadating talaga ang time na tumatanda po tayo. We're praying na habang tumatanda tayo, sumasabay po yung ating spiritual maturity. Hindi po tayo nananatiling grade 1, kinder, naaalagaan ka lagi. Pag nasasaktan ka, praise the Lord sa salita niya. Because kinokorek ka ng salita ng Panginoon. So, point, a mature Christian prays with God, focus praise, praises God after the answer. No? Before and after, praise the Lord. No? Hindi man yun exactly yung pinapanalangin mo sa Panginoon. Hindi man yun ang natupad. But sinagot pa rin ng Panginoon. No? Hindi ka man nag-earn ng malaki dyan. Hindi ka man nasatisfied on that. But sinagot pa rin ng Panginoon. You're praying na ganito pong bag. Halimbawa, ganito pong bag gusto. Lord, binigyan ka ng ibang brand. Anong gagawin mo? Minsan para tayong bata, no? Ba't ganito, mama? Binigay mo, ito gusto ko eh. No? Pero if you're spiritually matured, Lord, thank you. Binigay niyo pa rin po ako. No? And let us be, sabi nga dun sa ating verse, be not children in understanding if you are matured in our prayer life. Praises God regardless of outcome. No. Anong outcome? Naalala ko yung baby namin, yung first baby namin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kino-compute ko na po yun yung gagastusin ko dun sa naka-incubate yung baby ko. Sabi niya, incubate natin to for 3 months. Tiningnan ko yung bill for 1 day, yung pag-incubate sa bata. Mga 50 ba din? Mga ganun. 50. Sahod ko, hindi abot 50. No? No-compute ko, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Magtatrabaho ako. Mabuhay lang tong batang to. But, outcome ng Panginoon, sabi ng neonatologist, for within 42 hours, Ben? 42 hours po ba pag 3 days? Tama po ba? Mga 42 hours. Mabubuhay po yan siya or hindi. Hindi ko po sinasabi kay Lani yun. Baka may stress pa siya. So, ako lang po nakakaalam, pero sabi ko, Lord, whatever it is, gusto ko mabuhay yung anak ko, pero kayo na pong bahala. Oh. Purihin ng Panginoon. Nandun na siya. And right now, baka hinihintay ako, no? No? Salamat sa Panginoon, no? Na binigyan kami ng surprise at miracle na baby. So, ganun kahiwaga ang kasagutan ng Panginoon sa mga buhay po natin. Basta manatili ka lang mapanalanginin sa Panginoon. May kanya-kanya po tayong kainaan. No? Yun ang ipanalangin natin sa Panginoon, yung mga kainaan natin. No? Sa paglilingkod sa Kanya. If we want to get right with God, get right with God. Baka matapos na yung taon, bumalik na ang Panginoon. No? Hindi ka pa, ayaw mo pang bumalik na maglingkod sa Panginoon. No? Don't be too late sa paglilingkod sa Panginoon.
Marami siyang sinagot sa'yo. Buhay mo pa lang sinagot na ng Panginoon. No, naligtas ka pa. So, it's up to you. It's your decision, it's your choice. Kung pipiliin mong lumayo lalo sa Panginoon. Yan, yun din ang prayer namin sa Father namin is magkaroon po siya ng kababaang loob. Kasi nothing is impossible sa Panginoon. Yan. Kinakausap ko lang siya. Pag dumadating yung point na parang nanunumbalik sa iyo yung nangyari, Lord, tulungan niyo po ako, alisin niyo po ito sa isip ko. So, yun, tuloy-tuloy lang. And yet, nagpapasalamat kami na nakakausap namin siya na maayos. So, andun po siya, nakikita po kami ng tatay namin, andun po siya sa bahay minsan, kukwentuhan, kung ano yung dati naming nakaugalian, no, unti-unting binabalik yun ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Because mahirap po magtanim talaga ng hatred sa puso. Hindi ka uusad pag may harang. No, pero pag alam mo, pinapanalangin mo sa Panginoon, no, if you want to be matured enough sa iyong prayer life, no, tanggalin mo yung mga barrier na yun. No? So, thank you po, church, sa pagpapatuloy po natin sa paglilingkod sa Panginoon in this Friday prayer meeting. No? It's not easy po ipaglaban tong time na to. Maraming nagba-back out sa mga ganitong gawain dahil it's Friday night. No? Ano na pag tumapat pong Friday ng sahod, baka yung iba nasa galaan. But we thank the Lord na dumadami po tayo. Yun ang panalangin natin, na dumami pa po tayo. And lalo na po ang ating mahal na pastor, panalangin niya mas dumami pa po tayo in our prayerful life, in our prayer life, in Wednesday and in Friday. That yan pong pinapasalamat namin sa Panginoon. Maraming salamat po. Let us pray. Dakilang Diyos, sumanas sa langit, makapangyarihan po sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito, inyong binigay. Salamat po sa inyong napakadakilang pagmamahal. Lord, marami po kaming kamalian sa aming puso't isipan, pagkukulang at mga kasalanan. Patawad po nito, Panginoon. Give us a humble spirit, Panginoon, in our heart, Panginoon, in our mind. Tanggalin niyo po ang mga hadlang dito, Panginoon. Amin pong binabalik ang papuri, tuwalhati po sa inyo sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen.